Pangalawang araw pa nga lang ng work ko for the week. Pero grabe yung likod ko, para ng likod ng 69 years old. Kaya gumising talaga ako ng mas maaga dyan sa normal na gising ko. Lately, lagi nga kami nagigising ng 9 or 10 a.m. Day, gumising ako ng 7 a.m. dahil nagpaplano na nga akong magpamassage. Halos 3 weeks na pala yung last time na nagpamassage ako. Kaya pala grabe na yung sakit ng likod ko. Yung mga nakaraan carry pa naman, kaya hindi ako nagpapamassage. Buti na nga lang din, sumakto yung sakit ng likod ko dun sa dating nung sahod ko. O diba, nakikisama din tong likod ko eh. Charis. Pero kung hindi pa nga dumating yung sahod ko dyan, hingi na dapat ako kay daddy ng pangpamassage. Naubos na kasi yung budget ko ng pang me time. Pero bago ang lahat, syempre magtrabaho muna tayo. Kaya nagtrabaho muna ako dyan from 7 a.m. to 11 a.m. Tapos nagtimpla nga lang ako ng coffee para naman sa breakfast ko. Tulog pa nga yung anak ko dyan, kaya hindi muna ako nagluto ng breakfast. Mga 11 a.m. nga, nagluto na ako ng lunch ng anak ko. Diretso lunch na talaga dahil kakagising lang niya nung mga time na yan. Tapos ininit ko na din yung sopas para naman merong soup yung lunch niya. After ko magluto, nag-work lang ulit ako dyan. Tapos mga 4 p.m. nag-stop lang ulit ako mag-work para naman mag-prepare para pumunta sa SM. 6 p.m. nga yung schedule ko dun sa massage. Kaya mga 5:30 na ako umalis ng bahay. Pagkadating ko nga sa SM, sakto lang yung oras. Nag-CR na nga din muna ako pagdating ko dyan, tapos saka ako pumunta dun sa massage. Yung time na nga din na yan, day off nga yung laging nagmamassage sa akin. Pero pinush ko na din dahil nga sobrang sakit na talaga ng likod ko. After naman magpamassage, ito talaga yung hinihintay ko, ang kumain at humigop ng mainit na sabaw. Idorderan ko na nga din si daddy ng pagkain niya. Noong mga time na yan, ipauwi na din siya. At sabi ko nga, siya naman yung ililibre ko ngayon. Habang kumakain nga kami dyan, may nakita pa nga akong katrabaho ko dati. Nung una, nagdadalawang isip pa nga akong pansinin siya kasi hindi ko nga sure kung siya ba talaga yun. Nadala na kasi ako dati, meron akong hinampas sa likod. At ang akala ko nga, asawa siya ng pinsan ko. Pagharap sa akin, mali pala, hindi pala siya. At grabe, sobrang hiya ko nun. Sobrang lakas pa naman ng paghampas ko. Kaya simula nun, hindi na talaga ako namamansin. Lalo na pag hindi ko sure na siya yun. At buti na nga lang din, nakilala niya ako. So, alam ko na siya yun. Wala lang, share ko lang. Nakakamiss lang din talaga makipagchikahan. Kaya siguro minsan, naboboard ako sa bahay. Dahil wala akong kachismisan. Ikaw ba naman, sanay ka sa laging may kausap tapos bigla kang may stuck sa bahay. Char. Ewan ko ba? Oo, mahihain ako. Hindi ako masyadong nagsasalita. Pero pagka-close ko yung kausap ko, sabi kahit magdamag tayo, walang tulugan. Char. Alam yan ng mga katrabaho ko dati. Lalo na nung nasa PLDT pa ako. Bago pa lang ako doon, sabi ng mga katrabaho ko, parang hindi daw ako makabasag pinggan. Pero nung tumatagal na ako, nagtatap agent na ako. O diba? Wala talaga yung pagkamahiyain mo pag kailangan mong kumita ng pera. O diba? Ang dami ko na namang chika. Anyways, after pala namin kumain, nag-take out lang kami sa McDo para naman sa dinner ng Junakis ko. Tapos after nun, umuwi na din kami. O paano, ayan lang muna for today's video. Thank you so much for watching and see you in my next mini vlog. Bye!